So, Ayan, mabilis. Medyo binilisan ko, no? Bilisan natin pagtubo dito sa ating, karera tayo, Sir Marco, eh. So, ayan. Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metal Works. At ngayong araw, kasama natin si Sir Marco. So, makikita natin, sir, ngayong araw, no, meron tayong dalawang briqueter. Yung ating version 3, yung ating, kumbaga, yung OG natin na briqueter. Meron tayong 3 HP na motor, but at the same time, meron din tayo dito yung ating pinakabagong version, yung ating pinakabagong modelo. Yung ating Tapered Pro na meron ng kasamang auto cutter. So, marami, sir, kasi nagtatanong, sir, ano ba ang pinagkaiba ng version 3, nung old model natin at nung bagong version natin? Mas mabilis ba siya? Mas siksik ba siya? Mas smooth ba yung performance niya? So, kaya ang ginawa natin ngayon, sir, para tong boxing. Face to face. Face to face. Yeah. Ayan. Ay, comment down below kung saan kayo dito. 50 na ako dito. Diyan ka dito. So, ang gagawin natin siguro ngayon, sir, para malinaw na, kumbaga, black and white, sino ang mas magandang performance. Pagtatapatin natin, output nito versus output nito. Pero bago ang lahat, engineer, shout out pala sa mga client natin sa Visayas at Mindanao. So ayan, ginagayak na po yung mga makinarya nyo at paalis na rin. So ngayon, medyo maulan talaga, kaya kinatkat lang din namin ito. At before anything else, engineer, maghalo muna. Magpatulong muna tayo sa mga tropa pits natin dito na maghalo tayo ng, syempre, mixture. Ayan. Tara, samahan niyo po kami. Panda rin natin, testingin natin, Sir Marco. Sige. So, ito yung ating pinakabagong version, yung may kasamang auto cutter. Ito naman yung ating old model. Panda rin natin. So, pasalubungan lang natin sa una. Yan. Normal yun, yung pag-compact natin sa una. Yan. So, panda rin natin yung ating auto cutter. Sige. No? Ilang inch to, engineer? Ito, around 2 inch yan. Yung cut natin ngayon. Uloy natin. Wow. Hindi ko masalo. So, ayan, mabilis. Medyo binilisan ko, no? Bilisan natin pagtubo dito sa ating, karera tayo, Sir Marco, eh. So, ayan, panalo na yung ating version 4. Abulan to, kailangan mabilis ka rin, para hindi mabitak lang. Pero maganda dito, meron kayong tray, Yes. Yung mga flexible tray or crates. Okay. Ayun. So, tingnan natin, Sir Marco, yung pagkakaiba. Tingnan natin, ito yung manual cut. Off muna natin siguro. Ayan. Kuha tayo ng sample sa akin yung manual cut, no? Ayan, pakita natin. Sige, pakita natin, para makita. Yan. Makita ng mga farmers natin. So, ito yung manual cut. Kung makikita po natin, yung cut niya, kung ano yung kinalabasan nung pagkakabali. So, makikita natin yung edge is hindi pantay. Okay? Tapos, yun nga, minsan mahaba, minsan maikli. May maikli. So, may mga mahaba tulad nito. Halimbawa, ito. Yan. So, depende sa operator. So, ito naman, engineer, yung ating output para dun sa ating automated cut naman or sa ating automated cutter. So, ayan, as you can see, pantay-pantay. Hindi kagaya nito na merong nahuhuli, may nauuna. So, ito equal. Kaya maganda siyang i-packaging. Kasi, ayun nga, hindi ka na magre-recut ulit. Less trabaho. And nakita nyo naman, tuloy-tuloy. Talagang mabilis yung ating makinarya. And then, ayan. Pero same Same molde to. Same molde. Parehas po silang 2-inch diameter. Yeah, tapos parehas din sila, sir, may butas. Tama, no? Yes. Yan. Engineer, tanong ko lang ulit. Ito, maraming nagtatanong. Bakit daw may butas sa gitna? Pwede daw bang wala? Yan. Depende sa paggagamitan. So, kadalasan ng mga kliyente natin, kaya ang gusto nila ay may butas. Kasi kapag sinalang yan, Sir Marco, sa mga salad, sa mga ihawan, nakatayo yan. Yes. So, ang purpose nun sa konsepto ng thermodynamics, yung convection kasi, yung mainit na hangin, pusa yan umangat. Hot air rises. So, ngayon, yung ating charcoal briquette, kapag sinindihan yan sa gitna, at may baga siya sa gitna, yung hangin sa loob niya umiinit. Okay. At dahil uminit siya, ano mangyayari?
lalabas siya, aangat. Mm-mm. Nung lumabas siya at umangat, parang nagkakaroon ng chimney effect na tinatawag. Ah. Nagkakaroon ngayon ng bagong hangin na papasok sa ilalim. Ibig sabihin, simply engineer, for airflow. Yes, Tama, very for good. For airflow. Diba naintindihan ko yung airflow? Napakagaling talaga ni Sir Marco. Airflow lang. Oo. So, ngayon, kung yung kliyente mo naman, ang paggagamitan niya ay may blower, yung halimbawa, pinaggagamitin niya sa pugon, na meron naman siyang blower, kahit walang butas. Wala na. So, case to case din pala siya, no? Kung kailangan nyo or kung meron kayong blower, gagamit kayong blower, no need na yung mga butas natin. Ano? Yes, sir. Kaya pala last time na naglaga tayo ng native na manok, sabi kong ganyan, yung pala yun. Kasi mas, depende siya kapag may blower, mabilis tong upos. Oo. Mabilis siya. So, kapag ganun pala, kailangan wala na siyang butas. Oo, kapag ka may blower yung kala natin, kahit wala na butas. Kasi last time may blower tayong ginamit dito eh. Kaya ang bilis niya maubos. So, ayan mga farmers, ito po yung ating bagong-bago na charcoal briqueter machine, tapered type version 4. So, ito, pwede nyo pa rin naman po ito makuha. Ngayon, papasadya nyo na lang. At don't worry kasi lahat naman ng mga makinarya natin na ino-offer natin, depende pa rin sa pangangailangan nyo, mga farmers. And then, tanungin lang kita, engineer, ano sa tingin mo or ikaw as naging part ng pag-develop nitong bagong makinarya natin na charcoal briqueter machine na taper type? Ano yung pinakamagandang features na i-develop sa kanya? Siguro sa akin, ang pinakamaganda kong nakita dito na naging improvement ng ating machine ay ang dali na niyang sumubo o kumain ng materyales. Kasi dahil dito sa ating old design, yung mga previous design natin, yung molde natin at saka yung pinaka-barena natin, straight yan. So yung kain ng materyales, maliit. Hindi katulad dito dahil tapered to, malaki po yung kain ng materyales. Kaya kung makita ninyo, ito, mas mataas ang capacity. Yes. At the same time, less hassle sa operator. Nakita ninyo, dalawa pa kami nagbubuhos kasi nga, naaagad. So kung yung operator nyo, buhos lang ng buhos, ang bilis nung output natin, ng production natin. Tapos, syempre, meron na nga tayong autocutter. So, yung sinasalo natin, sir, kanina, tama ka, pwede naman natin yan lagyan ng yung mga screen. Flexible crates. Ayun, yung mga ginagamit sa charcoal briquette production. Kaya mga farmers, tatanungin ko po kayo, ano po ang mas gusto nyo? Ang ating version 3 or ang ating version 4? So, ayan. So, comment kayo kung sa palagay ninyo, ano ang mas mabilis, sino ang mas maganda ang quality. Comment dyan kayo sa baba. Share nyo na din yung ating video na to. Yes, disclaimer lang kasi umulan mga farmers. So, ito, given to, ito yung actual na nakikita nyo kapag ka start na yung operation. Medyo madumi, medyo dudungis-dungis yung mga ating makina. Pero yun nga, dirty hands, at least clean money naman. Tama, sir. Dirty hands, clean money. So ayan, sa lahat po ng interesado sa mga makinaryang ito, ayan, comment lang kayo dito at wag po natin kalimutang mag-like, share and follow sa aming pong Facebook official page na RM Metalworks at RMI Trading. Muli po ako po si Marco, kasama ko ngayon si Engineer Robert at ito ang RM Metalworks, Gawang Pinoy.